Alright, dapat nga talaga mga tol kasuhan tong China, no? So ito na nga, no, iniipon lang daw ng NTF for the West Philippine Sea o yung National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ebidensya para sa case build up, no, sa environment destruction daw. Kaugnay nga yan mga tol yung mga nakitang mga patay na corals na itinambak, no, sa mga buhay na corals malapit sa Pag-asa. Dahil ang hinala nila, ito daw ay indikasyon na ang China ay gagawa ulit, no? Gagawa ulit sila ng man-made island. So ang consequence nun, masisira talaga ang ating kalikasan. Buti sana kung hindi part ng ano yan, ng ating exclusive economic zone. 'Di ba? Kaso exclusive economic zone natin yan eh. Tayo lang dapat ang may jurisdiction diyan eh. So eto na nga, no, sana makabuo sila ng kaso at kasuhan kung sino yung dapat kasuhan mga tol. Isama na rin nila pati yung mga politiko rito sa Pilipinas na nagbenta ng ano natin, ng karapatan natin dyan, di ba? So panoorin natin to mula sa PTV Philippines mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe ha. Click nyo na rin ang notification bell at pakilike na rin po itong ating reaction video para i-recommend pa to ni YouTube at dumami pa ang mga Pilipinong makakapanood at sana mapanood din to ng mga pro-China para makita naman nila kung paano sinisira ng bansang sinusuportahan nila etong ating soberanya, no? Bubuo ng kaso ang pamahalaan laban sa China dahil sa environmental destruction and degradation sa harap ito ng mga natuklasang patay na coral na itinambak sa Pag-asa Island. Narito ang report. Iniipon na ng National Task Force on the West Philippine Sea ang mga ebidensya laban sa anilay environmental destruction at degradation ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang resulta ng pag-aaral at research ng University of the Philippines sa Pag-asa Island. Ayon sa Philippine Coast Guard, mayroong scientific basis sa pagkasira ng mga lamang dagat sa loob ng Philippine Economic Zone. Natuklasan ng grupo ng mga siyentipiko ang tinambak na mga patay na coral sa Pag-asa Island. Kitang-kita, oh. Tambak, oh. Sinong gagawa niyan, mga Pilipino? Diba? Sila may kakayanan yan. Sila ngayon mahilig gumawa ng mga man-made island eh. Diba? Saka sino yung mga barkong kaninang ipinakita sa video? Kanino mga barko yun? Diba sa China? Ng mga siyentipiko ang tinambak na mga patay na coral sa Pag-asa Island na unti-unting pumapatay sa mga naturally made coral sa lugar. Many of the corals are now small. Many of the large corals are now dead. And there's not a lot of live corals per unit area. So, konti na lang yung buhay, no? There's not a lot of fish anymore. Konti na lang ang buhay at konti na lang ang mga isda. Imagine nyo to mga tol kung hindi to kikilusan ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? Tapos kasing tanda na natin yung mga anak nating maliliit. Ano kaya nga abutan nila? May West Philippine Sea pa kaya nun? Tingin nyo. May mga isda pa kayang mahuhuli yung mga mangingisda nating Pilipino? May maibebenta pa kaya tayo sa merkado na huli mismo ng Pilipinas? Di ba? Kasi kung hindi natin mababantayan ng West Philippine Sea, hindi rin natin ibig sabihin mababantayan yung kabilang bahagi natin. Di ba? Kasi pwedeng pasukin din ng China yun. Ayun nga, naglilibot na nga sila dun eh. Nagugulat na lang tayo, may mga balitang ando doon na yung China eh. Yung naglalakbay pa lang, hindi sila naharang. Pumasok sila sa ating exclusive economic zone, walang sumita sa kanila. Kung sa ibang bansa yan mga tol, may sumusunod na agad na Coast Guard sa'yo. Diba? May sumusunod na agad na Coast Guard, haharangin ka na agad, ire-regio challenge ka pag hindi ka umalis, bobombayin ka ng water cannon. Sa atin hindi. Malaya silang nakakapasok, nabibidyohan lang natin. Tapos, magugulat tayo, wala na sila, nakaalis na. Ganon tayo ka-high-tech mga tol. And where you find fish, makita nyo mamaya, most of them are now small fish. Hindi rin umano normal ang taas at dami ng mga itinambak na coral na tila bang merong reclamation doon. Typical island that's naturally formed in the Philippines, the slope is usually gentle because the wave will try to erode the island itself over time, no? Ang pinagtataka pa nila, merong mga malalaking coral sa ibabaw ng mga tinambak na coral na imposibleng mangyari maliban kung sasadyain ang paglagay nito. So parang paano sila tinangay doon sa gitna? Hindi man lang sila duman, walang nakascatter na ganun. Ito ang kanilang natuklasan nang magsagawa sila ng pag-usuri sa mga yamang dagat sa lugar nitong Marso. Grabe. Hindi dapat nasira ang mga coral sa Pag-asa Island dahil malayo ito sa mainland at halos
walang mahingisda doon. Tingnan nyo nga kung kanino mga barko yung mga yan, no? Diba? Barko ba ng Pilipinas? Wala namang ganyan ng Pilipinas. Kaya naman ang kanilang konklusyon, The Pag-asa Coral Reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. No? Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. dahil tila sinadya ang pagkatambak ng mga patay na coral doon, tingin ni Commodore J. Tariela, there's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. may paliwanag dito si Tariela. Una, Sino ba ang may access dito sa case 1, 2, 3, and 4? No? Dito sa case 1, 2, 3, and 4 na to, sa Pag-asa, malapit to. Dalawang bansa lang ang malapit dito sa case na to. Una, Pilipinas. Pangalawa, People's Republic of China dahil malapit ito sa Subi Reef. pangalawa, China lang ang may kakayahang makagawa ng man-made island. Wala naman tayong karanasan na gumawa ng paninira ng corals para makagawa lang ng small-scale reclamation para mapalawak ang mga area na to. So it is only the People's Republic of China who has a professional record ng mga ganitong gawain sa Tindi talaga, no? Tigas na mukha ng China. Grabe. Pro-China ka pa rin ba? who has a professional record ng mga ganitong gawain sa South China Sea. Kaya naman, ang rekomendasyon ng University of the Philippines Professor Jonathan Anticamara, I think we need to prioritize monitoring, management, and rehabilitation of many of these reefs. So these are the important activities that the Philippines should lead. ayon pa Ang problema nga ganito eh. Monitoring, namomonitor natin may mga umaaligid na barko ng China dyan. Ano ba dapat ginagawa ng isang bansa na nakakasakop sa kanyang exclusive economic zone? Di ba dapat binabantayan yan ng mga Coast Guard? Kaya nga Coast Guard, kaya nga Guard. Di ba? Binabantayan yan. Kung may papasok man na ibang mga bansa, sitahin nila, punahin nila, hindi lang basta monitoring. Kasi katulad niyan, 'di ba ngayon pinag-aaralan nila ito ba'y natural o talaga sinadya? O 'di ba pinag-aralan pa nila kung sinadya o natural? Ibig sabihin hindi talaga nila na monitor na habang sinisira ng China at habang itinatambak ng China 'yan. Hindi nila na monitor mga tol. So kailangan dagdagan yung monitoring pero hindi pa sapat 'yon. Kasi dapat bukod sa na-monitor o nakita natin may illegal na aktibidad ng China, kitang-kita natin mismo halimbawa na monitor natin mula sa taas. Diba na videohan o may bagong ginagawa na isla ang China. Dapat saka tayo magpapadala ngayon ng mga barko para pigilan sila. Diba? Ang problema, kaya ba natin magpadala ng barko? Baka naman tayo atapang lang no pag nagpadala tayo ng barko, di pa tayo nakakalapit, hinaharang na agad tayo ng nila, Coast Guard nila. O kaya ng Navy nila. Tapos magkakaroon ng standoff ulit. Tapos aatras ulit tayo. Di wala rin. Kailangan talaga nating magpalakas ng puwersa at kailangan natin kung talaga susugod tayo o kaya kailangan nating manindigan, kung talaga maninindigan tayo mga tol, pangatawanan na talaga natin, di ba? Katulad ng nangyari dati, naalala niyo yung 2012. May mga barko daw ng China, may illegal na ginagawa, nagpadala tayo ng Navy. Lakas ng loob natin, nagpadala tayo ng Navy sa may Scarborough yan. Ang sagot ng China, nagpadala din siya ng Navy niya. Kamuntikan na daw magkaroon ng standoff. Anong ginawa ng Pilipinas? Atras. Tanong, umatras bang China? Hindi na umalis sa Scarborough. Yun, nawala na sa control natin. Diba? So ngayon, aanhin natin yung monitor. Ano yan, bahay ni kuya, may mga nakamonitor at pag nakita mong may camera, titigil ka sa ginagawa mo. Hindi. Hindi ganun ng China. Alam natin kung gaano kakapal ang mga mukha ng mga yan. Kahit may camera pa, kaya nilang baliktarin ng kwento. Diba? Kailangan talaga sila kasuhan mga tol. kay Tariela, ipresenta na nila ang findings ni Dr. Anticamara sa National Task Force of the West Philippine Sea at magsusumite rin sila sa Department of Justice. Alan Francisco para sa Pambansang TV. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng iyong commentary sa ibaba mga tol. No? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.